Bang Hilonggo. Please subscribe And like. and share. Ayun, magandang araw po no sa lahat nating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyong lahat. At syempre, sa lahat nating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, maging pa mapanuri ngayong darating na Lunes, eleksyon, May 12. Maging mapanuri ho tayo. Bumuto ho tayo ng tama. Bumuto ho tayo ng mga kandidato na maglilingkod sa ating mga Pilipino. Magboto ho tayo ng mga kandidato na yung kanilang simpatya ay para sa taong bayan. Hindi ho sa mga kapwa politiko o hindi ho sa isang tao lang. Butuhin po natin yung talagang maglilingkod at ang kanilang serbisyo ay para sa mga mamamayang Pilipino. Hindi sa ilang tao lang. Butuhin po natin yung mga kandidato na hindi sangkot o hindi pinoprotektahan ng China. Butuhin po natin yung mga kandidato na talagang handang ipaglaban ang ating West Philippine Sea. Mga kababayan, kaya sa inyo po nakasalalay ang kapakanan ng ating bansa. Sa inyo po nakasalalay mga kababayan. Kaya please lang po, bumuto ho tayo ng tama. Na walang nagdidikta, na walang dinidiktahan ng pera para lang bumuto. Bumuto ho tayo ayon sa ating kagustuhan. So ito po mga kababayan, bago yan, ginagawa nila, binabaliktad nila ngayon ng administrasyon. Si BBM daw ang nanggugulo, pero wala tayong naririnig ng mga masasamang salita o paninira sa kapwa niya mga politiko. 'Di ba? Sa mga didilis dyan, magbigay nga kayo ng video. Maglabas kayo ng video na sinisiraan ni BBM ang amo nyo. Pero sila, ang dami. Simula na nagkahiwalay ang unity team, umiwalay na si BB Sara Duterte, nung pag-resign niya sa DepEd, mukhang bibigyan na po palagi ang paninira sa ating administrasyon. Wala na sa mukhang bibig kundi si PBBM. Alam nyo mga kababayan, sila gumawa niyan eh. Kagagawan nila yan. Ngayon si BBM ang sisisihin nila. Ito, pakinggan nyo po ang mensahe ni Vice President Sara Duterte. Kung ano po ang makukomento nyo dito. Sa kasamaang palad, iniluklok natin ang isang leader na walang kakayahang maintindihan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. Wow! Kapal naman ng amats ni Inday. Kapal na mukha magsalita ng ganyan, mga kababayan Alam nyo, kayo ang hindi nakakaintindi sa kapwa nating Pilipinong mahihirap. Biruin mo nga lang, kung talagang ikaw ay nakakaintindi ka, Vice President ka pa naman, kukontrahin mo ang 20 per kilo na bigas, hindi naman para sa'yo yan Para ho yan sa mga Pilipino na sinasabi mo na hindi maintindihan ang taong bayan ni PBBM. Yan, para sa mga Pilipino yan, ang 20 per kilo na bigas na yan. Nagbigay ang gobyerno ng subsidy kasi ang binigay nyo naman ng subsidy, yan naman po ay pira ng taong bayan. Tax ng taong bayan yan. O anong problema doon? Di ba pwede na ibalik din ng gobyerno ang binabayad na tax ng mga Pilipino? Tsaka, saan mo pala gustong dalhin yan? Sa bulsa. Pakinggan pa natin yung sinabi niya. At higit sa lahat, hindi kayang magdesisyon para sa kapakanan ng sambayanan. Alam niyo mga kababayan, lagi ho nilang dinadamay ang sambayan ng Pilipino. Pero alam naman nating lahat, para lang ito sa kapakanan nila. Para ito sa kapangyarihan, para makabalik sila sa kapangyarihan. Yun at yun lang talaga yun. Kung talagang siya po ay tapat sa kanyang tungkulin, bakit hindi niya muna tapusin ang kanyang termino bilang Vice President Sara Duterte? Di ba dapat tapusin niya muna ang termino niya? Hindi para pabagsakin si PBBM para makapalit siya bilang presidente at makabalik sila sa kapangyarihan. Ganun ba yun?
Di ba dapat ang ginagawa niya, ipakita niya sa taong bayan kung ano ang nagagawa niya sa bansa natin? Di ba dapat ganun? Di ba mga kababayan? Si VP Leni Robredo, kahit anong paninira na ginawa ni dating Pangulong Duterte sa kanya, pinakita niya bilang VP siya, pinakita niya ang serbisyo niya sa taong bayan. At hindi niya siniraan ang gobyerno na alam niyang makakatulong sa sambayan ng Pilipino. Di ba dapat ganun? Ganun ka rin, VP Sara Duterte? Kahit hindi man kayo magkasundo ng presidente, dapat focus ka pa rin sa sinumpo ang tungkulin mo, kasi ang tungkulin mo ay magserbisyo sa bayan, hindi para kontrahin ang ginagawa ng gobyerno na para sa taong bayan. O, tuloy natin yung sinasabi niya. Pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Pinamumunuan din tayo ngayon ng isang taong patuloy pa rin tumatanggi, sumailalim sa isang pampublikong hair follicle drug test. O yan, mga kababayan, naniniwala na siya dyan, ano? Alam nyo mga kababayan, sa kanilang mga ginagawa ngayon, ito talaga, desperado na sila. Hindi ba nga sabi nila, bagsak daw si BBM sa trust rating. Bagsak na bagsak at bulusok naman si VP Sara Duterte. Ang tanong, bakit kailangan pa nilang manira? Kailangan pa nilang siraan ang administrasyon ngayon kung talagang sila pala ang pinagkakatiwalaan ng majority sa mga Pilipino? Dahil fake news yung ginawa nilang survey. Dahil ang totoo talaga, nakikita natin sa mga rally ng alyansa, mas maraming naniniwala sa kay BBM kaysa sa kanya. Diba? Nakikita naman natin sa rally. O siya, anong ginagawa niya ngayon? Pupunta sa mga event ng mga sinusuportan niya mga kandidato. Anong laging mukhang bibig niya? Siraan ng gobyerno. Siraan si BBM, bagsakin ng gobyerno. Kasi mga kababayan, alam nyo, yung mga ini-endorse niya ngayon, pag nakaupo ho yan, hindi ho yan maglilingkod sa taong bayan. Alam nyo kung bakit? Ha? Lahat na magagandang gagawin ng administrasyon, haharangin yan ng mga politikong in-endorse ni VP Sara Duterte pag yan ay nanalo. Lalo na yung mga senador, mga kababayan. Yun na lang, yung 20 per kilo na bigas, kinukontra nila yan. Pamumulitika daw yan. So ayan, pinatigil na, di ba? O anong pamumulitika dyan? Sa May 13 May 13 ulit ang pagbebenta nito. Ito, babasagin na naman ni Atty. Claire Castro ang sinabi ni VP Sara Duterte. O ito, ayun nyo. Demolition job against its political opponents. Sabi niyo po, hindi sila ang problema, hindi Duterte ang problema ng Pilipinas. Kasi sino raw pong makikinabang kung tuluyan ng burahin sa mundo ang pamilyang Duterte? Hindi ang mga Pilipino, lalong hindi ang biktima ng mga krimen o yung mga nagugutom. Anong reaction po ng palasyo? Opo, tayo po ay nakapanood ng kanyang mga tinuran at ang mga negatibo niya pong nabanggit doon sa ating pagsusuri ay mukhang ang dinidescribe niya po ay ang kanyang sarili. Diba? Basag sa ngayon kay Atty. Claire Castro, binarik lang sa kanya. Pinapatamaan niya ang kanyang sarili. Totoo naman kasi. Hindi nga malatag-latag ng mga supporters yan, yung mga vlogger niya, yung nagagawa niya dito sa bansa bilang VP siya eh. Ano ba nagawa niya? Di ba lahat na sinabi niya kanina na mahina doon si BBM, walang alam. May presidente tayong walang pakialam sa ating mga Pilipino. Lahat yan siya ang may kagagawan. Nung kasagsagan ng Bagyo, saan siya? Di ba? Nanood siya ng concert. Pumunta sa ibang bansa. Meron pang bagyo, tapos nandun sa kasal. Mga kababayan, sino ba talaga ang totoong walang pakialam sa taong bayan? Si BBM, kita nyo naman, ang dami niya laging pinupuntahan at halos araw-araw yan may mga ginagawa si BBM na nakakausap ang sambayan ng Pilipino, katulad na lang ang pagbibigay ng mga titulo ng lupa, pagbubukas ng mga proyekto. Asan sa doon? Wala sa doon. Alam nyo kasi, mga kababayan, ginagawa nila ito kasi ito ang strategy nila para talaga sa 2028 election. Ngayon pa lang, ginagawa na nila ito para mga kababayan,
makapasok sila ulit sa kapangyarihan nitong 2028 election. Ginagawa nila ito. Tama ba yan? Di ba dapat magtrabaho ka muna? Antayin mo muna yung 2028 election. Tuloy natin sinasabi na Atty. Claire Castro. At ang pamilya Duterte. Nabanggit niya po, kung di po tayo nagkakamali, sa kasamaang palad, inuluklok natin ang isang leader na walang kakayahan maintindihan ang tunay na kalagayan ng Pilipino. Natatandaan po natin na siya po mismo bilang dating DepEd Secretary, siya ang nagsabing hindi niya kaya. Lalo-lalo na, and I quote, "I do not come from the education sector." Di ba? Tama. Siya mismo nagsabi na hindi niya kaya, di ba? Nag-resign siya bilang DepEd. Wala naman talaga siya nagawa sa DepEd. Kaya naglabasan yung mga confidential fund na yan. 20K na ghost student yung naglabas. Di ba? Asa napunta yung mga yun? Di ba? Sabihin, hindi niya kaya. Sa DepEd pa lang, ha? Hindi niya kaya. Paano pa kung buong bansa? Mga kababayan. Di ba? Tuloy natin. Have an education background, so I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review. So, at the time, makikita natin kung paano nga ba napabayaan ang education sector dahil 1.5 million DepEd laptops, items stuck in warehouses since 2020 at hindi pa niya ito nagawa ng paraan bilang namumuno sa DepEd noon at si Secretary Angara pa ang siyang nagsosolve ng problemang ito. Di ba? Narinig nyo? Si Secretary Angara pa ang nakagawa ng solusyon para sa ating mga kabataan o sa DepEd, sa mga teacher. Siya, anong nagawa niya dati? Wala. Tuloy natin. Din po ang issue ng panis na gatas, inaamag na nutriban sa mga public school at ito po ay nagkakalaga ng 5.7 billion na hindi po napakinabangan ng mga diba? Mga rinig yun? Ilang billion yun, mga kababayan. Yung mga feeding program para sa mga kabataan na hindi napakinabangan, na itapon na lang mga napanis na mga gatas, nutriban na mga nasirang tinapay. O ngayon, DepEd pa lang yun, ha? Ay, naku po. At meron din pong nabisto o agarang nasolusyonan ni Education Secretary Sani Angara patungkol po doon sa ghost students na may halaga po na-recover na 65 million. Kaya po tayo umaayon sa sinabi niyang pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Narinig nyo. Diba? 12K ghost student ang nabisto ni Secretary Angara sa panahon ni Vice President Sara Duterte. Sino ngayon ang walang alam? Ha? Sino ngayon ang may ginawang mali? Si BBM? Hindi, kasuhan nila si BBM. Impeachment niya nila. Binasura dahil walang matibay na ebidensya. Ano isa file nila kay BBM sa kaso? Yung dinala si Duterte sa ICC, hinuli. May tamang proseso yun, yung paghuli kay Pangulong Duterte at kusang sumama siya, yung sinasabi yung kinidnap. Kalukuhan na lang yan. Ano ngayon? Diba? Yan ang totoo, mga kababayan. Binabaliktad nila ang sitwasyon. Kagagawan nila yan. Sila gumawa yan, hindi ho si BBM. Sila po ang gumagawa niyan ng kalukuhan na yan. Hindi ho ang administrasyon ngayon. Kaya ganun na lang ang paninira nila para makabalik sila sa kapangyarihan. At dahil ngayon, marami na pong naglalabasan ngayon na ginawa nilang mali nung panahon nila na nasa posisyon pa sila. Yun na po. Maraming salamat at magandang araw. Thank you.